Good morning mga beloved subscribers and viewers, no? Invite ko lang kayo manood. Lagi tayo 3 beses sa isang linggo. Gabay ng kapalaran sa tarot card. Monday, Wednesday, Friday. So, sa ngayon, I decided na mag-upload ng video. Eto, pakinggan nyo po. Mamimili lang po kayo ng baraha. Pumili ng baraha at pakinggan. Bago po ang lahat, huwag pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated. Para ngayon po ay makapili kayo, no? January 16. Okay, mamili po kayo ng baraha, wag po kayo nagmamadali kung number 1, number 2, number 3, or number 4. Okay, kung ang napili nyo ay itong number 1, ang ibig sabihin po ng napili nyo ng number 1 ay may mga bagay na sinisimulan mong gawin ng solusyon. Kumbaga, gagawa mo ng solusyon gaya ng kalungkutan at pagkabagot sa buhay. Well, ang pagiging malungkot lang naman ay it's a choice. Pero ang masasabi ko lang, kung may magagawa ka namang ibang bagay na paglilibangan, maaari namang na hindi mo taglayin ang kalungkutan ito. Okay? Gumawa tayo ng mga bagay na kapagpinabang or magsimba tayo, magdasal tayo para naiiwasan natin ang mga pag-iisip ng mga bagay na malungkot na nagbibigay sa atin ng negatibo sa ating mga buhay. Kung ang pinili niyo naman po ay ang number 2, ito po, na ang ibig sabihin po ng pinili niyo ng number 2 ay pagpapakita, yan, kasaganahan, malikhain, hatid mo ay kapayapaan sa pag-ibig at sa ibang tao. Kung ikaw ay may kinaman sa mga naghandang sumagot na tumugon. So, ibig sabihin dito, di ba ito? Maingay. Okay. Kung ikaw, halimbawa, may ano kasabay siliranin, pwede kang lumapit sa isang tao, kumbaga, meron kang gusto mong masolusyon ng isang problema mo, itong taong to na malapit sa'yo, maaari mong lapitan at hindi ka mabibigo. Kumbaga, naandyan lang siya hanggang makinig at gawa ng solusyon kung ano ang nais mo. Kaya nandyan siya laging handang sumagot sa'yo. Actually, malapit lang din yan sa puso mo. So, kung ang pinili mo naman ay yung number 3, to yan, moon. Alam ko pag baliktad mo, yan tulad yan baliktad, no, mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Isang babae ang nagtatraidor sa iyo habang ikaw ay nakatalikod at walang kaalam-alam na sisiraan ka pala. So, ngayon, usot, hindi lang naman yan, usong-uso talaga yan eh. Hindi naman masama makipagkaibigan o magtitiwala. Pero wag naman sobra. Sometimes may mga bagay na kailangan hindi lahat kinukwento mo. Pero sa akin naman, based on my own experience naman sa sarili ko, pag may naninirang ganyan, okay lang. Sabihin mo na lang sa sarili mo, ako sino man naninira sa'yo, sabihin mo lang, God bless you. Kasi ang tao naman, kahit anong gawin natin, gumawa tayo ng pangit, masama pa rin naman tayo sa paningin ng ibang tao. Gumawa tayo ng maganda, masama pa rin. People always criticize us. As I early said, magdasal lang kung ano ang mga bagay na na-encounter natin na hindi maganda sa buhay. Okay, kung ang number 4 naman ang napiling mo, number 4, ayan, ang sinasabi sa'yo ng number 4 ay magkakaroon ng pagbabago na posibleng magdala ng kasiyahan sa iyong isipan. Maaari kang magkaroon ng pagpupulong sa isang tao na nais mong paglaanan ng iyong panahon sa buong buhay mo. At ang matagal mong panaginip ay malapit nang mangyayari. So, meron kang mga premonition o hindi lang to for only premonition, no? Meron kang mga desires, mga iniisip na parang damdam na ramdam mo na mangyayari yun. So, siguro dahil positive kang tao, no? Optimistic. What exactly do I mean of optimistic? So, parang inaano mo sa sarili mo na ito talaga yung mangyayari. Kaya mangyayari yun. Kaya minsan, mag-ingat din tayo guys sa mga iniisip. Kailangan be positive at all times. Maraming salamat. Ito po si Maestro Encomendador, ang iyong psychic feng shui, faith healer consultant. Sa mga may concern, maaari po kayong mag-visit sa aking Facebook account, Maestro Ryan Comendador. Okay, naka-public naman po yun. Pwede kayo mag-message, direct message sa mga gusto magpahula, magpagamot sa kulam o sakit na hindi gumagaling.
Pwede rin kayo mag-text sa 0956-295-8787. Maraming salamat.